Magandang umaga ho sa inyong lahat. Pakibati po ang inyong katabi ng magandang umaga. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ika-20 linggo sa karaniwang panahon, 20th Sunday in Ordinary Time. At mga kapatid, sa una at ikalawang pagbasa, narinig natin na ang ine-emphasize o binibigyan ng diin ay ang salitang karunungan. Lahat naman tayo bilang tao ay mayroong talino o karunungang taglay. Hindi tayo katulad ng mga hayop o ng puno o ng kung ano pa mang nilikha ng Diyos na hindi kayang mag-isip. Bilang tao, meron tayong karunungan. Lahat tayo may dunong. Yung iba hindi lang ginagamit. Kaya, palapaliliman natin yan mamaya. At sa mabuting balita na ating napakinggan, patuloy ang pagninilay natin tungkol sa Bread of Life Discourse. Ilang linggo na natin itong pinag-uusapan. Yung tinapay ng buhay na nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. In short, mga kapatid, ang pagninilay tungkol sa karunungan at sa pagkain. Paano natin ito mapagkukonekta? Mga kapatid, palagi niyong tatandaan, ang taong gutom, hindi nakapag-iisip ng maayos. Ang taong gutom, hindi natututo. Halimbawa, sa isang classroom, kapag gutom ang mga bata, more or less, hindi sila matututo. Dahil ang focus, ang laman ng isip nila, ay yung kumakalam nilang sikmura. Kaya paalala sa mga magulang, o sa mga guro, o sa mga nagmamanage ng school, kailangan ang mga bata ay hindi gutom. Hindi ko rin namang sinasabing busog. Mahirap din naman na busog na busog. Bakit? Anong tendency ng tao pag busog na busog? O, antokin naman. Hindi pa rin matututo. Ang kailangan hindi lang gutom. Kasi kahit anong sermon mo sa bata, o kahit anong turo mo sa bata, kapag gutom, hindi matututo. And I hope hindi kayo gutom sa mga oras na ito. No? Kasi kahit anong paliwanag ko sa sermon na ito, kung kumakalamang inyong sikmura, ay hindi nyo maunawaan yung sinasabi ko. No? At sana wag din kayong busog. Baka tinutulugan nyo na ako. Eh mga kapatid, mahalaga ang tao sa tao na hindi siya gutom. And vice versa. Ang tao namang mayroong dunong, alam niya kung ano ang makabubuti sa kanya. Palagi natin tatandaan ito ito yung magiging base ng ating pananampalataya, ng ating pagninilay, yung foundation ng ating pagninilay sa araw na ito. Ang taong marunong, alam niya kung ano ang makabubuti sa kanya. Papaulit-ulitin natin yan. Totoo naman. Meron kang talino, meron tayong dunong. Alam dapat natin kung ano ang makabubuti at kung ano ang makasasama sa atin. Ngunit ang tanong, ginagamit ba natin ang karunungan na meron tayo? O baka mamaya, mas nagiging mangmang tayo. Sorry sa term ha. Sorry, wait lang. Nagtatanga-tangahan tayo. Kasi alam naman nating mali, alam naman nating baka sasama sa atin, pero bakit mo pa rin ginagawa? Halimbawa, sa pagkain nga, alam mo naman yung makabubuti sa'yo, pero bakit mo hindi kinakain? At alam mo naman kung anong makasasama sa'yo, pero bakit ka kumakain? Yung mga bata na naririto, ang hilig-hilig sa chichirya. Ano Ingles ng chichirya?
Junk food. Junk food. Anong Tagalog ng junk? Basura. Bakit tayo kumakain ng basura? Wala namang nutrients. Wala namang sustansya. Akala natin mga bata lang. O kayo, tayong mga matatanda. May mga maintenance na tayo. Amen! Bakit ka pa kumakain ng bawal sa'yo? Umiinom ka ng maintenance sa sugar. Kain ka ng kain ng leche flan. Kain ka ng kain ng buko salad. At kung ano pa mang matatamis, alam mo na nga bawal sa'yo. O, yung iba naman, merong maintenance sa cholesterol at high blood. Bakit kain ka pa rin ng kain? Sa handaan, nakikipagbalyakan ka at nakikipag-unakan. Sa lechon, lalo na yung pinakamasarap. Yung balat. Nakikipag-away ka. No? Ang hirap, alam mo na nga masama sa'yo, pero bakit mo pa rin kinakain? Sa unang pagbasa, binigyan ng emphasize yung inom. Bakit ka inom ng inom? Bakit ka lasing ng lasing? Gayong alam mo namang makasasama sa iyong kalusugan ito. At gayon din, mayroon tayong karunungang taglay, alam natin kung anong makabubuti sa atin. Ang tanong, kinakain mo ba? Alam nating masustansya ang prutas. Alam nating masustansya ang gulay. Kumakain ba tayo ng prutas at gulay? Ang kinakaayawan ng lahat, kumakain ka ba ng ampalaya? Tandaan ninyo, ang ampalaya hindi inuugali. Ano ba lasa ng ampalaya? Mapait. English, bitter. Huwag kang maging bitter. Huwag mong ugaliin ang ampalaya. Kainin mo para maging masustansya ang iyong katawan. Kaya mga kapatid, higit pa sa gulay at prutas, anong pinakamahalaga at pinakaimportanteng pagkain? Alam natin ito. Ang tinapay ng buhay, ang katawan ni Kristo. Kasi mga kapatid, ang katawan ni Kristo na tinatanggap natin sa banal na komunyon, hindi lang ito nagbibigay ng sustansya sa ating katawan at kaluluwa. Ngunit ito ang magdadala sa atin saan? Sa langit. Para tayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gusto ba nating mapunta ng langit? Ayaw nyo? Ako gusto ko. Parang ayaw nyo. Alam natin ang kailangan. Ang tinapay ng buhay. Pero nakalulungkot sa panahon ngayon, bagamat madami tayo ngayon, nakatutuwa, madami tayo. Pero yung ilan sa inyo, mga taga Valenzuela, meron po ba? Taas ang kamay. Oh, madami. Yung iba siguro dito, taga Malabon, meron po ba? Wala. O ibang mga lugar, mga siguro may Bulacan o may Kawayan o kung saan pa man. At karamihan dito yung mga taga-Ubando. Pero tingnan na lang natin ito. Ilang libo ang mga Ubandenyo. At lahat ba nagsisimba? Tingnan nyo yung mga kapitbahay ninyo. Ano mas marami, yung nagsisimba o yung hindi nagsisimba? Alam natin, may karunungan tayo. Walang ano doon, tanong-tanong. Lahat tayo may dunong. Alam natin kung anong makabubuti sa atin. Pero bakit hindi natin pinipili? Bakit hindi tayo nagdadasal araw-araw? Bakit hindi tayo nagsisimba linggo-linggo upang tayo'y mangumunyon at tanggapin ang katawan ni Kristo na nagbibigay buhay? Bakit mas pinipili natin tumambay na lang? Tingnan nyo, linggo,
Kaaga-aga, baka mamaya may nagiinuman na. May nagsusugal na. May tambay-tambay lang. Aba, nakaubad pa sa labas ng bahay. Wala namang ginagawa. Kaysa tumambay, ang term nga ng mga kabataan ngayon ay geng-geng. Kaysa gumeng-geng ka, ang pinakamahalagang gagawin natin sa araw ng linggo ay ang magsimba upang tumanggap ng katawan ni Kristo na nagbibigay buhay. Dahil itong tinapay na ito, higit pa sa gulay, higit pa sa prutas, ito ang magdadala sa atin sa langit. Amen.